Yes. Okay, yan. So, ano na po, tayo ay magiging strict daw na mga magulang. Kasi sabi nga, para daw tayo ay maging mga matitino, kailangan love and discipline goes together. Diba? So, ayan. So, meron nang nag-confiscate ng ating mga cellphone at siya daw muna ang gagamit niyan lahat. Or bebenta niya mga ilang oras, sabalik niya rin sa inyo. Eh, sige po. So, sabi nga ng ating MC na yung word of God daw is so powerful. Which is tama naman talaga, di ba? And sabi nga, yung effect naman nun is depende din sa mga nakikinig. Kaya, ngayon, ibigay natin kay Cesar, ang para kay Cesar, at ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. So, yeah, welcome. May mga kapatid tayo ng mga. And so, bago po ang lahat, tayo po muna ay panandaliang yumuko at hingiin natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng puso na maunawaan ang kanyang mga salita. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Lord, tunay nga na Ikaw ay Diyos na mabuti, tapat, at kahit kailan hindi nagbabago. Kaya salamat, O Diyos, dahil katulad nga ng kanta namin kanina, Panginoon, kami ay naririto dahil sa kabutihan mo. Wala kami dito ngayon, God, kung hindi mo kami minahal, kung hindi mo kami tinawag, kung hindi mo kami pinili, Panginoon. Wala kami dito ngayon, God. Kaya salamat, dahil kahit na kami hindi karapat-dapat, Ikaw ay laging tapat. Minamahal mo kami at tinatanggap mo kami, Panginoon. Kaya ngayon, God, sa oras na ito, hindi pwede, Panginoon, na hindi namin maramdaman yung presensya mo ngayon, God. Hindi pwede na hindi ka namin makaniig or makausap ngayon, God, dahil sayang yung oras na ito na aming pagpunta kung hindi naman ikaw, Panginoon, ang aming makakausap. Kaya Lord, nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay maramdaman ka. Makausap ka, Panginoon. At yung mga salita mo ang siyang malayang kumilos sa aming puso at isipan. Huwag mong hayaan, Lord, yung distractions ng kaaway. Lagi namang may kontrabida, pero laging may bida. At yung bida ang nananalo. Kaya Lord, alam namin na Ikaw, Panginoon, ang bida sa oras na ito. At Ikaw lamang, Panginoon, ang magtatagumpay sa aming mga buhay. Kaya salamat, O Diyos, nawa ngayon, God, linisin mo ang aming puso at isipan. Nang sa gayon, Lord, lahat ng salita mo ay mapupuno kami ng mga salita at ang aming puso ay magiging handa sa pakikinig ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Ikaw na po ang manguna. Ikaw na po ang maghari. Ikaw lang ang magsalita sa oras na ito. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, this November po, dahil pina-follow natin yung 1 month, 1 theme, yung theme po na ibinigay sa atin ngayon ng Panginoon, na ang ginamit niya si Pastora Noemi, ang title po ng month natin ngayon is, yung theme ng month natin ngayon is, Let the lower lights be burning. So, wala lang po tayong ngayon. So, ang challenge is, paano mo ikakatch yung word of God, 'di ba? Pag wala tayong nakikita. Kasi ang faith, hindi mo naman siya nakikita, pero nararamdaman mo siya at dapat attentive ka, 'di ba? Para hindi ka talaga para masundan mo siya.
So, ulitin ko po ang title, Let the Lower Lights Be Burning. So, ibig sabihin ba sa Tagalog, yung maliit na, sa tingin natin maliit lang na apoy, ay pwede siyang mag-burning, mag-apoy, talagang magningas. At di ba ang apoy, sabi nga, ay marami ding pakinabang. Diba? Sabi sa Bible, hindi pwedeng malamig ka, hindi rin naman pwedeng maligamgam ka, kundi ang gusto ng Diyos ay mainit ka or nag-aapoy ka sa Kanya. Tama. So ngayon ba, handa na po ba tayo mag-apoy sa Panginoon? Yan, dapat ganun. Kasi diba, hindi tayo pumunta dito para matulog. Tama. Sino pumunta dito para matulog? Sleeping quarters ang church. So, hindi naman ganun, diba? So, nandito tayo para magpalakasan. At papalakasin tayo ng Diyos. So, ngayon po, bigyan ko lang ng introductions tong teaching natin. So, dati po, mahilig talaga kami sa before and after. So, until now. So, yung before and after story natin ngayon is, sabi dito, when we gone astray, nung tayo daw ay nagkanya-kanya ng lakad, diba sabi sa Bible, para tayong mga tupa na nagkanya-kanya ng lakad. So, may papunta sa bisyo, may papunta sa babae at lalaki, may papunta sa business, sa trabaho, may papunta sa kung ano-anong dito sa mundo. Tayo na nakakaalam nun. Ayoko nang isa-isahin kasi sobrang dami daw. Tama. Pero, sabi dito, naging kalaban tayo ng Diyos. Diba? Sabi sa Bible, we became enemies of God. Kasi, sinunod natin yung kagustuhan ng enemy. Yung will ng enemy, yung kalooban niya, yung passion ng enemy, hala, sige, magbisyo ka, magbabae ka, manlalaki ka. Diba? Sinunod natin yung kanyang desires. Diba? Yung lahat ng yon dati galing sa enemy. But now, dati namumuhay tayo sa kadiliman, sa ating self-destructive way of life. Tayo actually yung sumisila sa sarili natin, tama. Eto yung daan, kumaliwa ka pa. Kasi gusto nga daw natin ang bawal. Masarap daw ang bawal. But, it leads to death. Pero ngayon, dahil si God, ang ating one and only Creator, di ba hindi niya pinayagan na magpatuloy tayo sa ganun? Na kahit na, sabi ko nga kung pwedeng, bakit kaya parang pinagtiyagaan tayo ng Diyos, no? Ang haba ng pasensya niya sa atin. Pero yun ay dahil siya ang original, one and only Creator natin. At hindi yun mababago. Na kahit na nagkasala tayo, nag-fall tayo, hindi niya pwedeng basta na lang tayong isang tabi. Dahil siya pa rin ang gumawa sa atin. At dahil doon, gumawa siya ng way. Diba? Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So dahil meron na tayong way, meron na tayong paraan, naligtas na tayo sa kasalanan. Sa dating madulim na mundo na ating nilalakaran. Sino dito yung walang before? Sino dito yung walang nakaraan? Diba lahat tayo? We are overqualified sa kasalanan, sabi nga. And sabi nga na dahil binayaran na ng Diyos, paid in full, wala na tayong kasalanan. Pag sinabi ba ng, for example, may Bombay, o bayad na lahat ng utang mo, pwede ka pa ba niyang balik-balikan? Pwede ka pa ba niyang kulitin? Pwede ka pa ba niyang singilin? Kung bayad na yung kasalanan mo, kung bayad na yung pagkakautang mo, hindi na. Sabi, when God says, we are forgiven, the enemy cannot say,
you are guilty again. So hindi na pwedeng sabihin ng enemy na guilty ka pa rin. Dati kang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi sinabi na ng Diyos, binigyan na ng tuldok ng Panginoon na forgiven ka na. Pinatawad ka na. Malaya ka na. 'Di ba? You are cleansed. Malinis ka na. So yun na yung pagkakatawag natin. Hindi na tayo pwedeng tawagin lang na putyo-putyo or tira-tira or wasak-wasak. So, nakikita ba natin yung beauty ng ginawa sa atin ni God? Nang noon, before, wala tayong saysay, wala tayong kabuluhan. We walk sa kung ano lang yung gusto nating lakaran. Pero nung niligtas na tayo ng Diyos, nagkaroon na tayo ng panibagong simula. Sabi sa Romans 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag tinanggap mo ang Panginoon, doon lang po nagkakaroon ng pag-asa at pagbabago sa buhay natin. Wala pong ibang solusyon sa ating mga problema or sa ating mga kasalanan, kundi si Jesus lang. 'Di ba? So, kahit sino ka pa, kahit ano pa yung nagawa mo before, malinis tayo. Now, eto naman yon. So, Lord, kung malinis na ako, eto na lang ba ako? Ganito na lang ba ako? Magiging stagnant lang ba ako? Makakampante na lang pala ako? Kasi malinis na ako, okay na ako, ligtas na ako, pwede na. Wala ka na rin bang gagawin? Sabi dito sa yung pinaka-main verse natin, sa Mateo 5, verse 14 to 16. Samahan niyo po ako magbasa dahil wala po tayong screen ngayon. Maganda yan para masanay tayong magbasa. Yan. Sino po nakahanap na? Mateo 5, verse 14 to 16? Amen. So, kung dati tayo ay papunta sa kapahamakan, sa kadiliman, ngayon, hindi naman pwedeng niligtas ka lang. Hindi naman din pwede. Sabi nga ni Papa Ricky, hindi ka nga gumagawa ng kasalanan. Hindi ka rin gumagawa ng mabuti. So, saan ka patungo? Anong gagawin mo? Nga. Diba? Hindi po pwedeng ganon. So, ibig sabihin, kung tayo ay iniligtas na ng Diyos, sabi nga, ang totoong kaligtasan, nakikita sa ating mabubuting gawa. Kasi kung umaapaw yung kabutihan na ginawa sa iyo ng Diyos, ipinaranas niya sa iyo, dati kang ganito, dati kang lasinggero, dati kang punong-puno ng tattoo ang katawan mo, kung dati kang nakulong, kung dati humahanap ka ng kaligayahan mo sa iba, at dati wala kang kapayapaan, kung dati magulo ang buhay at isip mo, tapos bigla kang nakatagpo ng pupuno sa'yo. Nakatagpo ka ng kokompleto sa lahat ng hinahanap mo. Nakatagpo ka ng greatest love of all. Imposibleng hindi mo siya ipangangalandakan. Tama. Parang si Tito Sel. Sabi niya sa testimony niya kanina, di ba, parang ganito na nakakaramdam siya ng ganyan. Pero, ang naano niya is, someone pa na hindi pa siguro yun yung, or hindi natin sure kung sa tamang panahon, sa tamang tao, di ba? Pero, pag once na ang tagal-tagal mong hinintay, ang tagal-tagal mong hinanap, di ba? Yung pupuno sa'yo, yung magmamahal sa'yo, yung tatanggap sa'yo, once na natagpuan mo na si Jesus, imposibleng hindi mo siya ipangangalandakan. Tama. Kasi kami nga sabi ko nga, di ba? Pinaglaban mo nga yung mali Hindi mo ba ipaglalaban yung tama? Kanina, sa papunta namin ni Kuya Arnel dito, may nag-share sa amin, Diyos ina daw. So, kung sila nga, hindi nga ganun ka na yung turo nila. Pero nasa street sila, nasa lansangan, ipinangangalandakan nila ang maling katuruan. Paano pa kaya yung tama? Tama.
So dapat ganun din po tayo. Ang purpose natin, bakit tayo talaga nandito at minahal ng Diyos. Dahil alam niya na someday, somewhere, gagamitin niya rin tayo para sa iba. Dahil tayo mismo yung first na naka-experience ng pagmamahal niya. So mahirap nga lang naman mag-share, mahirap nga lang naman talaga magpagamit sa Diyos pag hindi mo pa talaga naranasan ang kabutihan ng Diyos. So, sabi niya, He is the atoning sacrifice. Sa 1 John 2:2, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. So yung ginawa ni Jesus, atoning sacrifice. Ibig sabihin na atoning, napakalaki at napakabigat na sakripisyo. So yung ganun kalaking sakripisyo at ganun kalaking pagmamahal ay para sa kasalanan ng lahat. So, yung pinayaran niya, yung blood niya, yung buhay niya na walang kasalanan, inalay niya para tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. Sabihin mo sa katabi mo, ginawa niya lahat. Ginawa niya lahat. Dahil umaasa siya na mamahalin mo rin siya. At mamahalin mo rin ang taong mahal niya. So, maaaring nagtatanong tayo, paano yung isang katulad ko, ako, ikaw, ay magiging ilaw ng sanlibutan? And dami ko pang ganito. Diba? So, magbibigay lang ako. Sabi nga, it seems impossible. Parang napaka-imposible na ako magagamit. Diba? Kasi hindi naman ako magaling magsalita, hindi ako magaling sumayaw, hindi ako magaling kumanta. Baka wala na akong purpose. Diba? Baka wala akong kayang gawin. Pero sabi nga, though it seems impossible, yet with God, impossible is possible. So, sabi niya sa Matthew 19:26, we can do everything. Diba? With God, all things are possible. So, pwede tayong gamitin ng Diyos by the Spirit of God. Dahil lang sa kakayanan, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kayang-kaya mo magsalita para sa Panginoon. At kayang-kaya mo hindi lang magsalita, kundi mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa nating kakayanan, hindi talaga. Imposible talaga. Proven and tested yan. Pero by the Spirit of God, na araw-araw mong kasama. Sabi nga, pag araw-araw mong kasama, nagiging kamukha mo na. Tama. Ganon din po tayo. Every time, pagkasama natin araw-araw, oras-oras, ang banal na Espiritu, mas nagiging kamukha natin siya. Mas nagiging katulad tayo ng Panginoon. Pero pagka ilang Sunday lang kayo magkasama, tignan mo katabi mo, Sunday mo lang kasama, hindi pa kayo magkamukha. Pero pag araw-araw kayo magkasama, yung kung ano yung gusto niya, nagiging gusto mo rin. Kung ano yung pananalita niya, nagiging pananalita mo rin. Kaya, through the Holy Spirit, we can be a light of this world. Sabi yung L, lagi lang nating tatandaan etong word na ito, light. At bawat letter may kahulugan. So L is for love. Only by love, you can be a light. Kasi kung walang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, hindi ka rin matututong magmahal sa iba. Tandaan natin na tayo'y naligtas hindi sa kahit ano pa mang paraan, kundi tayo'y naligtas dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kung ikaw naranasan mo yung pagmamahal ng Panginoon, dapat mo rin yung iparanas sa iba. Kung tayo, naranasan natin na maging mabait sa atin yung mga magulang natin,
Tayo din, di ba, nagiging mabait din tayo sa iba. Pero pag naranasan mo na binabartulina ka ng mama mo, binubugbog ka, ano yung paglaki mo? Parang barumbado ka din or lagi kang may sama ng loob sa mundo or may galit. Pero kung ang Panginoon, nagkaroon ka na ng bagong simula, naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, yun din yung ipapamahagi mo sa iba. Kasi what you have is what you can give. Kung punong-puno ka ng pagmamahal na galing sa Diyos, yun lang din yung pwede mong ibahagi sa iba. Pero kung punong-puno ka ng galit sa puso mo, whether you like it or not, whether nakikita mo or napapansin mo, pero yun din yung naibabahagi mo. Kaya may mga tao, di ba, na galit sa mundo. Kahit wala pang ginagawa sa kanila. So sabi dito, sabi ng sa expert of the law, tinanong si Jesus, "Teacher, guro, which is the greatest commandment?" Ano yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. That's the greatest commandment. And second is, love your neighbor as you love yourself. So yun, lahat daw ng kautusan, dun lang yun nakapalibot. It all, parang pinagsama na siya, sinamarize na siya. So, iisipin mo, yung love lang pala talaga ang solusyon sa lahat. Kasi sabi nga, ang love, it is patient, it is kind. Diba? Sino may kabisado ng verse na yon? It keeps no record of wrong. It does not delight in evil, but rejoices with the truth. Kung mahal mo yung tao kahit masakit, iko-correct mo. Para mas mag-benefit siya sa dulo. Hindi mo lang iti-take na, kasi alam mo nang papunta siya sa impyerno. Pero hindi mo siya sinabihan. There will be blood sa kamay mo. Kasi hindi mo sinabi yung totoo. So, parang lahat tayo, affected doon. And lahat tayo guilty dito. Kaya itong message na to, it is for all. Kaya nawa, isa puso natin na na meron din tayong task. Kaya wag tayong mabuhay na parang easy-easy lang. Kasi we all, nakikita tayo ng lahat. Katulad kanina, natumihan ako dito kasi bit-bit si Shikay na kumain pala siya ng brownies. So, ang dami kong dumidit. So, kailangan ko tumbusan. Kailangan ko ito linisan kasi kitang-kita. Ganon din tayo. Sabi sa Bible, di ba, sabi sa Matthew, yung ilaw daw, hindi yan nilalagay sa taguan, kundi nilalagay yan sa talagang lagayan niya para mailawan ang lahat. So kung yung ilaw mo ay papundi-pundi at alanganin, paano naman ang iba? So, love your enemies. Love the difficult person. Kahit gaano kahirap. Sabi ko nga ang hirap-hirap mahalin itong taong to, pero sabi ko kung kaya kong mahalin tong taong to, bakit hindi ko to mahalin? So, dapat love is for all. Hindi tayo namimili. Sabi ko, mamahalin lang daw natin yung taong nagmamahal sa atin, ano yung reward na makukuha natin. Kahit yung mga makasalanan, ganun din ang ginagawa. Tama. Minamahal lang din nila kung sino ang mabuti at nagmamahal sa kanila. So, we as child of God, we should love everyone. According to God's love. Diba? Pero hindi yung love, boyfriend, ha? Hindi po yun mga youth. Next, letter I, intimacy with God. So, without God, we can never bear fruit. Meron po bang puno na wala sa lupa, pero wala. Wala pong magic sa Panginoon. Kung hindi tayo tanim sa Panginoon, di tayo nakasentro sa Panginoon, wala rin po tayo magiging bunga. At sabi nga ni Kuya Arnel, ang bunga daw ay dalawa. Una, ikaw na may nagbabago sa'yo, at pangalawa, yung iba sa paligid mo o yung mga ginagawa mong actions. So, dalawa po ang bunga na hanapin sa atin ng Panginoon. Yung bunga na nagbabago ka ba? Kahit ba walang tao, ginagawa mo ano yung dapat mong gawin at iniiwasan yung mali. At yung pangalawa, kung tumutulong ka rin ba sa iba. Kasi kung sarili mo pa rin yung iniisip mo, wala ka pa rin talagang
totoong relasyon sa Diyos. Kasi ang selfless, yun ay dahil sa Diyos. Magiging selfless ka lang, iisipin mo lang yung kapakanan ng iba. Pag meron ka ng totoong Panginoon. Sabi, di ba, I am the vine and you are the branches. John 15 verse 1 to 8. Sabi niya na I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Pag wala kang bunga, pinuputol daw yan ng Diyos. Masakit, masakit. Pero ito nga daw yung kailangan nating mapakinggan. Na pag hindi tayo namumunga sa Panginoon, kinakat out niya tayo. And that's very painful. Na pagkatapos mong gawin ang lahat, ilang araw ka, ilang taon ka nagsisimba pero walang bunga sa'yo, puputulin ka lang din pala. Masasayang ang lahat. So it is not, kung gusto mo lang mag-aral, okay lang. Kung gusto mo lang magsimba, okay lang. No. It is a commitment na mamunga tayo sa Panginoon. It is our commitment na magkaroon ng pagbabago sa atin, sa buhay natin. Hindi pwedeng pag gusto mo lang magbago, dun lang ako magbabago. Kung gusto ko lang attend, dun lang ako a-attend. Hindi po ganun ang hinahanap sa atin ng Diyos. So, we are His, sabi niya, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch. We are the branches. So pag hindi tayo namumunga, ano daw ang gagawin? So it is time na i-check din nga natin yung ating puso. Kung meron din ba talagang nagbabago sa atin. Kasi kung wala, sayang ang lahat. Sayang. So, letter G. Ano yung L? Love. Ano yung I? Intimacy with God. Yun ang dapat, sa intimacy kay God, dun ka lang talaga nag-grow. Dun ka lang talaga nagkakaroon ng fruit and ng changes. Without intimacy kay God, walang shortcut. Hindi ka talaga magagamit. Yung G, God pleaser. Sabi sa Galatians 1:10. Galatians 1:10. Ibasa po. Sabi sa Galatians 1:10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong magpuri? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So kung papuri lang daw ng tao yung hinahangad niya, sana hindi na lang siya naging lingkod or naging alipin ni Kristo. So marami po ang kukutya sa atin, marami ang hindi makakaintindi, marami ang magdududa, marami ang magsasabing, di nga. Totoo ba yan? Paano mo nasabi? Anong basehan mo? Sagot natin. Siguro po. Hindi ko din alam eh. Hindi yun naturo sa amin. Baka ganun na po ang isagot natin. Hindi yun naturo sa amin nila leader. Ganun, no? Kasi pag nagtuturo si leader, hindi ako nagsabi niyan. Okay, so dapat si Lord ang number 1 audience natin. Kahit hindi nakikita ng tao yung ginagawa natin, nakikita lahat yan ng Diyos. Kaya patuloy tayong gumawa para sa Diyos. Kasi pag sa tao lang, always proven and tested, malagi lang tayong madidismaya. Pag sa tao lang tayo nakatingin. Pag ang tao ang hinihintay natin na magbigay sa atin ng papuri,
Kasi, ang tao makakalimutin. Diba? Ang tao nagkukulang, napapagod, walang budget. So, didismay na tayo. Pero pag si Lord, always panalo. Parang feel good yun. Diba? Always panalo. Yung second po ay 1, 2, 3, 4. Pang-apat, humility. So pag tayo po ay magpapagamit sa Panginoon, number 1 requirement po niya ay mapagpakumbaba tayo. Hindi tayo pwedeng mapagmataas. Bakit po? Kasi hindi ka din lalapitan ng tao. Umpisa pa lang, pag alam nila mataas ka. Nagmamataas ka. Hindi mataas na kuya, katulad ni Kuya Ricky hindi yung mataas. Yung nagmamataas ka. Kasi kahit sino pa yan, sabi nga, kahit pa unbeliever yan, nakakaramdam yan. Alam niya pag ang tao ay kaya niyang malapitan at kung kayang makaunawa sa kanya. Pero pag nararamdaman niya na yung taong ito, i-judge siya, kahit kayo, pag lumapit kayo sa isang tao na wala pa kayong ginagawa, wala pa kayong sinasabi, hinuhusgahan ka na. Lalapit ka pa ba o hindi na? Ganon din po. So, always be humble. And yung totoong pagpapakumbaba. Kasi, hindi naman tayo bibigyan ni God ng mga task, ng mga tungkulin kung mapagmataas na tayo. Tama. Kasi mas lalo lang tayong magiging maliit. Ay, hindi ikaw yun. Mataas. Kaya kung hindi pa tayo binibigyan ni God ng ganon, maaaring may kailangan pa tayong baguhin sa ating puso. So sabi nga, humility not only revokes pride, but also unforgiveness, self-righteousness, and hatred. So pag humble ka, kaya mo ding magpatawad. Kasi nauunawaan mo na pinatawad ako ng Diyos. Bakit ako hindi magpapatawad? Pag humble ka, mauunawaan mo na hindi ako ang makatuwiran. Hindi ako yung malinis. Hindi ako yung matuwid. Kasi makasalanan din ako. Kinaawaan lang ako. Kinahabagan lang ako ng Diyos. Kaya ganun din yung ipaparanas ko sa iba. Tama. Pero ang taong katulad ng Pariseo, malinis ako. Ako ay nag-aayuno. Nagbibigay ng ganito, ganyan. Diba? Katulad ng sinabi ko, hindi siya kinalulugdan ng Diyos. So, yung humility natin, yun yung nagpapababa sa atin. Kaya nating magpatawad, kaya nating umunawa, kaya nating makita na sila ay tao din. Kasi kunyari pupunta kayo sa kulungan, which is yun nga, yung sa kulungan ng mga nagbi-ministry, kung iisipin mo na malinis ka, hindi mo gagawin yan para sa kanila. Tama. Kasi isipin mo, bakit ko gagawin to? Malinis naman ako, maayos naman ako, namuhay ako tama. Pero hindi mo naiintindihan sila. Huwag mo na lang gawin. Baka iba pa yung maipangaral mo. Diba? So, dapat talaga yung humility. Then, second to the last po, thanksgiving. Dapat ang anak ng Diyos na may dala ng liwanag ay marunong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Thanksgiving in all circumstances. Kasi sabi nga, lahat ng journey may hirap. Pero dapat lagi pa rin tayo magpasalamat. Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bakit si Jesus dumaan sa cross? Bakit? Dahil may purpose. Kaya kung every time na may pinagdadaanan tayo, yun ay dahil may purpose. Kaya kailangan pa rin sikapin natin na magpasalamat. Kahit naiinis ka na, lagi ko din sinasabi sa sarili ko, magpasalamat ka pa rin. Pasalamat ka, may ate kang ganito. Sorry ate. Pasalamat ka, may mga pamangkin ka. Ilan na ba sila? 12?
O, dahil may 12 kang pamangkin, preparation yan sa'yo. Sa journey mo na mag-aalaga, 'di ba? Kasi ang bata hindi talaga madaling mag-alaga ng mga bata. Pero kung kaya mo na pagtiyagaan mong mag-alaga ng mga bata, pagtiyatiyagaan mo din mag-alaga ng mga tupa. Pero kung wala kang tiyagang mag-alaga ng mga bata, pati yung mga tupa, hindi mo rin pagtiyatiyagaan. Kasi kung mahirap pasunurin ng mga bata, mas mahirap pasunurin ng mga tupa. Tupa ng Diyos. Tayong lahat ba ay tupa ng Diyos? Wala na bang kambing dito? Diba? So, ganun po. Preparation yan sa akin. Preparation yan sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan magpasalamat pa rin po tayo kahit na may hirap na ating pinagdadaanan. And last, share. Lights ang ibig sabihin yan. Lights. Ano yung S? Share. Bakit ito yung pinaka-last? Kasi ito lang talaga yung bunga ng kung ano yung meron ka. So, pag punong-puno ka na ng pagmamahal, may intimacy ka na kay Lord, meron ka na ano yung G? Ayan, God pleaser ka na, wala nang pakialam. Bakit kahit sabihin nila, ano ba to, ang ingay-ingay ng tao dito sa bus? Kami ni Tita Sel, ang ingay naman ng tao dito sa bus, tulog ako. Gagawin. Diba? People pleaser ka pa rin. Kasi lagi yung parang iniisip yung sasabihin ng ibang tao. So, G, God pleaser. H, humble ka na. T, marunong ka na magpasalamat kahit hindi mo pa na-achieve yung mga bagay, or kahit na may paghihirap ka, nagpapasalamat ka na, that's the time na pwede ka na mag-share. Kasi, yung lalabas sa'yo ay makakapulutan na ng aral. Hindi na galit yung maibabato mo. Hindi na sama ng loob. Hindi na basag na pagkatao lang yung maibabahagi mo, kundi yung kabutihan na ng Diyos na naranasan mo. That's the time na pwede ka na mag-share. Kasi, yun yung bagay na kung ano yung naranasan mo, sabihin mo. Na ikaw din naman, mahirap akong mahalin. Ako, itong taong to, mahirap akong mahalin, pero minahal ako ng Diyos. Your testimony matters to someone. Yung testimony mo ngayon, pwedeng survival kit ng taong kaharap mo ngayon. Kaya, that's the time. 'Di ba? Pag nabago na yung puso mo, yung isip mo, sabi nga ni Kuya Jay, pagka meron ng renewal of the mind, that's the time that you can share. 'Di ba? Kasi vessel ka na ng Panginoon. Kanina habang ginagawa ko yung sa picture, last ito, bago ko siya lagyan ng juice, bago ko ipainom sa inyo, sa ating lahat, yung una kong ginawa, hinugasan ko muna siya. Pag malinis na yung loob, 'di ba? Malinis ang lalabas. Tama. Ganun po ang Diyos. Kaya tayo muna ang dapat niyang linisin. Kaya pag sinasabi niyo na, Lord, bakit ang dami kong pinagdadaanan? It is because marami kang paggagamitan. Gagamitin ka ng Diyos sa maraming bagay. Hindi lang dito, kundi sa marami pang lugar. Kaya, let your light shine. Let your light shine. Huwag mo na yung itago. Huwag mo na yung ikubli. Huwag mo na yung i-compress. Or lang, let your light shine. So, tayo po ngayon ay yumuko, panandalian at manalangin at mag-surrender sa Panginoon. Na kung di pa man tayo katulad ng isang ilaw, nawa gamitin ng Diyos ang ating buhay para din sa iba. Noon,
kami po'y lumalapit. Nagpapababa, nagsusumamo, humihingi ng tawad, O Diyos, sa mga pagkakataon, God, na alam na namin yung totoo at alam na namin yung dapat naming gawin. Kailangan naming maging ilaw at asin dito sa mundong ito. Na kailangan naming magbigay ng pag-asa sa ibang tao na wala pang pag-asa. Sa mga tao na naliligaw pa ng landas. Sa mga tao na naguguluhan. Sa mga tao na patakbo-takbo kung saan patungo pero walang patutunguhan. Lord, sorry. Dahil hindi namin ito nagagawa. Kahit yung sarili namin, Lord, wala pa kami yung love, wala pa kaming intimacy sa'yo, hindi pa kami God pleaser, wala pa kaming totoong humility, hindi pa kami marunong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kaya hindi mo pa kami ginagamit para mag-share sa iba. Lord, we repent. Humingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Pero Lord, naniniwala ako na kaya mo binahagi itong Word of God na ito is para bigyan kami rin ng pag-asa na meron pang pag-asa kahit hindi pa namin nagagawa yun before, gagawin namin to ngayon. Gagawin namin maging mapagmahal kahit sa mga taong hindi talaga kamahal-mahal. Magiging humble kami. Lahat, Lord God, na aming natutunan ngayon, Lord, ay gagawin namin ng totoo sa aming mga buhay. Nang sa gayon, God, pag dumating ka, ano man ang mauna, mamatay man kami dito sa mundong ibabaw, or humarap man kami, kunin man kami sa alapaapang ito, masasabi mo sa amin na proud ka sa amin. Na welcome, my good and faithful servant. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Lumisan man kami dito sa mundong ito, hindi kami magkakaroon ng regrets na hindi namin nagawa kung ano yung dapat namin gawin. Lord, continue to move in our hearts, Panginoon. Sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, Lord, hindi kami uupo lang at wala na namang napakinggan, kundi pagbubulay-bulayan namin lahat ng salita na napakinggan namin ngayon. Dahil there's power in your word, Panginoon. Pero kailangan din ng puso na handang sumunod. Kaya Lord, sa iyo ko po sila pinagkakatiwala. Lord, hindi ko sila makikita. Ikaw lang nakakaalam sa bawat isa sa amin. Still, Lord, gusto namin ng pagbabago. And it will only come kung talaga kaming lalapit at magsasurrender sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw na pong bahala sa lahat. We claim the victory, Panginoon, na magpapagamit kami. Hindi lang kami ang maliligtas, kundi ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, ang mga kapitbahay, ang aming mga kaklase, ang aming mga kabarkada, Lord, ay unti-unti makakakilala din po sa iyo, God. Sa pangalan ni Jesus. Amen.